Breaking news po mga kababayan. Nako po, eto na naman. Nasuplak na naman si Pampilo Lacson ni Senador Marcoleta tungkol po dito sa affidavit ni Bernardo. Pakinggan nyo mga kababayan at kayo pong humusga kung sino po ang bias dito. Sino po ang nagsasabi ng totoo at sino ang may transparency. Si Marcoleta ba? O itong si Tito Lacson na mga school bukol. Ito po. Senators who wish to propound questions, I think you can, to the Sir, DOJ Secretary. Short Yes, lang for Senator. DOJ. Okay. Yes, sir. Secretary Remulla, sir. Yes, sir. Can we confirm from you, so far sa itong tinatakbo na investigasyon natin, kung ilan na yung na-admit ninyo sa Witness Protection Program from our resource persons, kung meron na ba? Sir, under the Witness Protection Program, dalawang klase ng testigo po. One is a protected witness, people who testify in proceedings. If they request assistance from the DOJ in applying for the program, we give them a protected witness status, which means bibigyan na ho namin sila ng security at yung mga ibang benefits pwede na makuha. Ang kapagkakaiba lang, pag sinabi hong state witness, ibang procedure din po yun. Kaya yung po yung ina-evaluate ngayon, sa dami po ng transaksyon na nandito, inaayos po namin, tinitingnan ho namin kung paano ho, ano talagang krimen, saan kami magko-concentrate. At kung kaninong testimony po pinakamahalaga, under the Witness Protection Act, yun po, kailangan po makita namin kanino talaga ang necessary para makakuha kami ng conviction later on. Yun po lang ho ang ano dito. Sir, so far, the level of protection that is being provided to the Diskaya, to Bryce Hernandez, sa ngayon ay sa amin pa lang yan, sa Senado? Yes, sir. Wala pa. Sir, I just wrote a letter to the Senate President. I don't know if it was sent here yesterday. Ito po yung informing the senators that we have provisionally accepted them to the program. Tapos i-evaluate namin sila as state witnesses, pero bibigyan ho sila ng security mula po sa sulat na to ay matanggap na Senado. Since they're still under itong tatlong taong ito, si Bryce Hernandez, JP Mendoza, and Henry Alcantara, ay nasa custody po ng Senate at naka-contempt. Hindi po namin sila binibigyan pa ng security, pero ini-inform po namin kayo na bibigyan na namin ng security. And then we have to process also Mr. Diskaya again tomorrow. Mahabang proseso ito kasi ang dami hong transaksyon, tsaka dapat alam po natin ang direksyon kung saan po papunta ang mga demanda. Thank you, Secretary Remulla. Mr. Chair, okay na ako. Thank you. Chair, Mr. Chair, Yes, Senator Marcoleta. I just want to make a record that when I approached the Secretary of Justice together with Engineer Bernardo, both of them committed that Engineer Bernardo will go to the DOJ accompanied by the DOJ Secretary for the purpose of filing the appropriate charges only. And Engineer Bernardo will not in any way add or alter the affidavit that he presented before us. Meaning to say, no additions, no subtractions, walang alterations. Whatever copy that he distributed to this committee will be just that. That is correct. Thank At you, saka, Mr. Chair. recorded naman po, nasa transcript, nasa YouTube, nasaan pa. Yes, sir. Kaya Kasi po, kung mag-alter siya, he will be liable for perjury. Hindi po, no supplement, no nothing. Kasi No, po yung hindi- iba, pagdating dito, nagsusupplement. Ang sabi niya, wala na po akong idadagdag. Yun lang po. Meron siya sa statement niya na I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit Yun nga if po eh. warranted. Kaya po in the sinabi ko sa premises. kanya, meron ka rito, magdadagdag. Kasi dapat sana alam natin because he presented himself before this committee, but whatever he does outside this committee, wala tayong kinalaman. Hindi na po natin nalalaman kung ano mangyayari. I mean, for purposes of transparency, Mr. President, You're saying Mr. Chair, that, just kaya in case- po pumapayag na kami na nadadil. Paano yung supplemental? Hindi na po natin malalaman. There will be no guidelines.
Dito rin po yung Dito rin supplemental. gagawin yung supplemental. Hindi nga po natin malalaman eh. We will not be guided. Ano ba sasabihin niya? Why not before us? Ayan mga kababayan, dito pinatayan na po ng mic itong si Marcoleta. Bakit kasi, tignan nyo, itong si Bernardo, pagka salaysay ng kanyang affidavit mga kababayan, bigla nilang itatakbo doon sa DOJ for Witness Protection Program. Samantalang si Diskaya, nakikipagtalo pa sila, nakikipag-away kay Marcoleta. Ngayon itong si Bernardo, agad-agad. Akala mo, buntis na kambal ang anak na si Sarian. Ang lupit ng mga ito, mga kababayan. Kaya nawawalan tayo ng gana sa ginagawa nilang investigasyon ngayon Mukhang may pagtatakipan na nangyari. Tapos sasabihin nyo, obstruction na naman. Kasi kayo, hindi nyo maintindihan kasi yung sinasabi ni Marcoleta. Hirap kasi pag hindi abogado, di nakakaintindi. Buti nga tayo, nakakaintindi tayo ng logical tapos sasabihin nyo ito, maybe that's his mission in the Senate, to be an obstruction, create chaos, wear Senator Lacson down by constantly provoking him so he can detail or stall the investigations of his corrupt allies. He good example of someone using his God-given intellect for evil ends. Tignan nyo mga kababayan, ginagawa pa nilang kontrabida si Marcoleta. Isipin nyo, that man is not after justice here but after protecting some people, kindly remove that person from the Blue Ribbon Committee. Tapos si Marcoleta pa ang nagiging kontrabida porque hindi sumasang-ayon ang gusto nyo sa inyong kagustuhan. Hindi nyo mahawakan si Marcoleta. Tignan nyo mga kababayan. Grabe si Marcoleta, parang goal na niya sa buhay niya na manggulo. INC talaga, tignan nyo mga kababayan, dinadamay si Marcoleta sa kanyang pagka-INC. Tignan nyo mga kababayan, nakakadismaya ang kabobohan sa mga nagko-comment dito. Intindihin nyo mabuti ang point ni Bato at Marcoleta. Ang point nila, kung may idadagdag si Bernardo sa statement niya, dapat sabihin na agad sa Senate. Kaya naman doon pa siya magsasalita sa DOJ. Baka may anomalya na naman sa DOJ na makonvince siya na ibahin ang statement niya or kung may supplementary affidavit man siya at mag-mention pa siya ng mas marami pang pangalan, baka manipulahin ng DOJ na wag na siya ipabanggit ng iba pang involved. Tignan nyo mga kababayan. Tama nga naman itong si Marcoleta at Bato. Kasi mamaya mga kababayan, yung binanggit niya yun lang, tapos sasabihin doon sa DOJ, wag ka na magsasalita ha. Bibigyan ka namin ng Witness Protection Program. Wag mo nang idadamay yung mga malalaking isda, si boss, wag mo nang idamay ha, para meron kang protection. Kita nyo. Buti nga itong si Rise Above 721, nakakaintindi. Witness pa rin naman pag state witness, walk free sa mga kaso sila at walang restitution. Yun ba gusto ng bayan? Laking bagay na may balik ang nakulimbat nila, kaya hindi pwede si state witness. Hindi, naku po mga kababayan, yung iba kasi dito parang tanga lang na bobo Hindi makaintindi ng point ni Bato at ni Marcoleta. Isipin nyo mga kababayan, i-analyze nyo pong mabuti. Ura-urada na dadalhin nila si Bernardo. Nakakasalang lang, hindi pa uminit yung wet po niya sa upuan, itatakbo na agad doon sa DOJ. Di ba tama naman si Marcoleta at Bato? Bakit di mo pa ikanta kung ano pa yung mga sasabihin mong pangalan? Kung ano yung gagawin nila sa DOJ, wala na. Hindi na malalaman ng mga senador, kapwa nila senador.
Talagang itong Lacson at Soto, talagang mga school bukol ang mga ito. Marcoleta talaga protector ng mga Duterte. Tignan nyo, ginagawa pa nilang protector at kontrabida si Marcoleta sa Blue Ribbon. Ala ka, mga bobo talaga ito. Pwede bang alisin na lang si Marcoleta para walang epal at magulo? Tignan nyo mga kababayan. Porque si Marcoleta, dinadarag sila at kini-question sila sa mga bias ng mga ito. Itong si Tito Soto at Lacson, bias na bias eh. Hay nako po mga kababayan, halata naman kung sinong nag-e-edit ng affidavit. May supplemental affidavit pa, di ba? Hay nako mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Ginagawa nyo pa si Marcoleta na kontrabida, Diyos ko Lord. Ano ba na ng mga ito? Mga bobo din ng mga komento na ito. O tignan nyo, ano ba itong sinasabi ni Marcoleta? Term na nga lang na supplementary, pinapagulo pa. Pag hindi kasi abogado, kita nyo itong si Soto at si Lacson. Hindi kasi mga abogado kasi, ay nako, hawak kasi ng mga mga bataan ni Tambaluslos itong Blue Ribbon eh. Nakakabwisit mga kababayan Iba talaga pagka-abogado, nakakaalam talaga. Tignan nyo, hindi nila makuha yung logic ni Marcoleta at Bato. Ura-urada na bibigyan nila ng WPP itong Bernardo. Hindi pa nagigisa, ayaw nilang magisa si Bernardo dito. Diyos ko Lord mga kababayan. Parang may pinagtatakpang kayo. Ba't si Diskaya? Nagtatalo pa kayo dyan. Gusto nyo bang makipagbugbugan kay Marcoleta para lang bigyan ng WPP? Pero itong si Bernardo, akala mo manganganak ng kabayo na buhaya. Diba mga kababayan? Diyos ko Lord. Nasaan ang hustisya? Makakamit ba natin talaga ang tunay na resulta ng investigasyon na ito? Kung kayo-kayo dyan nakikitaan ng pagkabayas nyo, tignan nyo, bigla nyong itatakbo sa DOJ itong si Bernardo. Parang iniiwas nyo na mag-isa ni Marcoleta at Bato itong si Bernardo na ito. Kaya nga tinatanong ni Marcoleta itong affidavit niya. Kung meron pa o wala na. Kung meron pa, edi sabihin na niya kasi pag tumakbo sa DOJ, malamang may impluwensyahan pa dyan na mag-isa doon na, wag ka nang kumanta. Pag kumanta ka, wag mong idawit yung mga, si Bossing, wag mong idadawit ha. Tignan nyo mga kababayan. Halatado itong Lacson at Soto na ito. Bistado na kayo. Itong mga nagko-comment na ito dito, kakampi nyo rin ang mga ito eh. May nag-comment, hindi nyo maintindihan ang point ni Marcoleta at Bato. Tignan nyo po ito. May nabasa akong may sense dito. Tignan nyo mga kababayan. Ito. Tignan nyo mga kababayan. Ito lang yung comment na may sense eh. Nakakadismaya ang kabobohan sa mga nagko-comment dito. Intindihin nyo mabuti ang point ni Bato at Marcoleta. Ang point nila, kung may idadagdag si Bernardo sa statement niya, dapat sabihin na agad sa Senate. Kaysa naman doon pa siya magsalita sa DOJ. Baka may anomalya na naman sa DOJ na makonvince siya na ibahin ang statement niya. Or kung may supplementary affidavit man siya at mag-mention pa siya ng mas marami pang pangalan, baka manipulahin ng DOJ. Yun ang hindi makuha ng mga
mga nagko-comment dito na 80-80 na mga bangag din ng mga ito. Mga addict din ng mga nagko-comment dito. Ayaw nilang makakuha ng tunay na hustisya dito. Sa corruption dito, ayaw nilang masakote ang mga malalaking buhaya. Tignan nyo si Marcoleta. Direkta na may witness siya na si Orly Gutesa na dating security na tagadala ng basura. Tignan nyo. Basura ang tawag sa pera ni Tambaloslos. Ayun. Bumaliktad. Kumanta. Lumapit kay Marcoleta. Yun ang tunay na naghahanap ng malaking isda, hindi yung mga maliliit na isda. Tignan yung mga tinutukoy, yung mga dating senador. Okay lang natukuyin nila Nancy Binay, Bong Revilla. Nasaan yung mga congressman? Logic, mga kababayan. Comment kayo. Di ba? Ang tumawag sa kanya si dating congressman defensor. Mike yata ito, mga kababayan. I-correct nyo po ako kung nagkakamali ako o tama ako. I-comment nyo po. Baka napanood nyo na po ito yung ating vlog dito. Salamat po ng marami, mga kababayan. Mag-comment kayo. Bakit ora-orada sing bilis ng ambulansya ang pagpuslit nila kay Bernardo sa DOJ na parang iniiwas nila na mag-isa ito. Gusto pa nilang i-alter yung affidavit dun sa DOJ. Di ba? Nakikita niyo yung komento? Baka nga may impluwensyahan doon. Wag mo idadawit si boss para sure ka sa amin. Ligtas ka sa amin. Kasama ka sa WPP. Ulitin mo ito. Ganito gawin mo, di ba? Nangyayari yan, mga kababayan. Hindi lang sa pelikula, kundi sa tunay na buhay. Tignan nyo dito. Comment po kayo. Salamat.